taon na lamang at magtatapos na si Risa sa kolehiyo sa kursong BS Psychology na kinuha ng dalaga at wala naman itong naging problema sa kanyang magulang. Lahat ng nais at gusto ng dalaga ay binibigay ng mga ito, ngunit ganun pa man ay kulang sa pagmamahal na magulang ang dalaga dahil palaging wala sa bahay ang mag-asawa dahil sa negosyo ng mga ito. Tanging ang yaya ni Risa lamang ang kasama nito sa bahay at minsan ay nakikipag-bonding ang dalaga sa mga kaibigan nito. Tulad na lamang isang gabi ay nasa isang party sila ng isa sa kaibigan ni Risa. Marami ang naging bisita ng babae, lalo pa at kilalang pamilya ang mga ito. Nasa mood rin si Risa na mag-enjoy kaya pinaunlakan niya ang imbitasyon ng kaibigan. Maya-maya lamang ay nagsitatingan na ang mga bisita at hindi maiwasan ng mga kababaihan na kiligin, lalo pa at gwapo at artista ang karamihan sa mga bisita. Lumalim na ang gabi at nilabas na rin ang mga alak at pangbabaeng inumin. Kumuha si Risa na maiinom at saktong nakita ng dalaga ang kaibigan nito na naliligo sa pool. Nang makita rin si Risa ay kinawayan siya ng babae. "Come here, girl! Let's have fun! Dalhin mo yung alak mo at pwede tayong mag-inom dito," wika ng babae. Napangiti naman si Risa at kinawayan ang babae. Kinuha muna ng dalaga ang kanyang bag at pumasok sa isang banyo. Hindi pa man siya nakakapasok ay biglang may isang lalaking lumabas. Nagtaka si Risa dahil pambabae ang banyo na iyon. Hindi sinasadya ni Risa na titigan ang lalaki at ganoon din ito sa kanya. "Why are you here? Hindi mo ba nababasa na pambabae ito?" Takang tanong ni Risa sa di kilalang lalaki. "Sayang, gwapo ka pa naman. Pero bading ka pala." Bulalas pa muli ni Risa. Napatawa naman ang lalaki at tumingin sa paligid. "I'm sorry, miss. Nagmamadali kasi ako kanina, kaya di ko agad nabasa ang signboard. Anyway, I'm done. Just be careful, dahil basa ang sahig sa loob. And hey, I'm not a gay, huh?" Nakibit-balikat na lamang si Risa at tumango dito. Pumasok na si Risa sa loob at iniwan ang lalaki. Maya-maya pa ay nakapagbihis na si Risa ng two-piece at taas noo na lumabas sa banyo. Hindi maiwasan ni Risa na mapangiti ng lihim dahil marami ang napapalingon sa kanyang magandang katawan. Maganda ang dalaga at morena, walang peklat ang balat at maganda rin ang korte ng katawan. Agad lumusob ang dalaga sa pool, bit-bit ang inumin. "Gosh, Risa, as usual, nakuha mo na naman ang spot. Look at them, honey. Kulang na lang, tumulo ang mga laway eh." Biro ng kaibigan ni Risa na tinawanan lang nito. Dumami na ang naligo sa pool at hindi maiwasan ng dalagang si Risa na hanapin ang gwapong lalaki na nakausap niya sa banyo kanina. Ngunit hindi ito nakita ni Risa, kaya nakibit-balikat na lamang ito. Alauna na ng gabi at hindi na napansin ng lahat na naparami na sila ng inom. Biglang humilab ang tiyan ni Risa, kaya nagmamadali siyang pumunta ng banyo kahit nahihilo na ito. Pagpasok doon ay bigla na lamang may nadaganan ang dalaga ng isang matigas na bagay. "Ouch! My head!" wika ni Risa at pilit inaaninag ang bagay. Sorry miss, hindi kita nakita." Nagulat si Risa sa biglaang pagsasalita ng bagay na kanyang nadaganan. Nang binuka ng gusto ni Risa ang dalawang mata, ay isang lalaki pala ang kanyang nadaganan. Ngunit malabo ang mukha nito, kaya hindi pa rin ito maaninag ng babae. "Oh, I'm sorry, mister. Hindi kita nakita." Hindi na natapos si Risa ang sasabihin dahil sumuka na siya sa katawan mismo ng lalaki. Hiyang-hiya ang dalaga sa nagawa, ngunit wala na siyang lakas para umalis sa ibabaw ng lalaki. "Miss, are you okay? Hey!
Wika ng lalaki at pilit inalis ang katawan ni Risa sa ibabaw nito. Ngunit sumuka muli si Risa kaya napapikit na lamang ang gwapong lalaki. My goodness, young lady! Ang dami mong ininom! Pero di mo pala kaya! Oh my goodness! Wika ng lalaki dahil sa pangatlong pagkakataon ay sumuka muli si Risa. I'm so sorry, mister. Hindi ko sinasadya. Walang lakas na wika ng dalaga. Walang nagawa ang lalaki kundi ang tumayo at itayo na rin ang babae. Goodness! Ang bigat mo! Saad ng gwapong lalaki. Ang hindi nila alam ay may tao pala sa gilid ng halaman at nakunan sila ng larawan. May narinig ang lalaki ng isang kaluskos, ngunit nakatuon ang atensyon nito sa dalaga. Nakapasok na ng banyo ang dalawa at agad sinarado ng binata ang pinto. Pilit pinaupo ng binata si Risa at walang pagdadalawang isip na nilinisan nito. Pasuray-suray ang ulo ni Risa dahil sa pagod at hilo. Huwag kasing uminom na marami kung hindi kaya. Hay, mga babae nga naman oh. Tumawa naman si Risa at biglang humawak sa leeg ng lalaki. I'm sorry, mister. Kung pagagalitan mo man lang ako, mas mainam kung iwan mo na lang ako dito. Lasing nitong wika. Natigilan naman ang lalaki at pilit inilayo ang mukha kay Risa. Bakit ka lumalayo? Pangit ba ako? I smell bad ba? What? No. Lasing ka lang. At baka ano pang mangyari sa atin dito. Look, hindi ako lasing na lalaki at ikaw ay lasing na babae. Kailangan mong lumayo sa akin at baka hindi na natapos ang gwapong lalaki ang sasabihin dahil si Risa na mismo ang humalik sa kanya. Nanlaki ang mata ng binata dahil sa biglang paghalik ni Risa. Miss, stop! Pigil ng lalaki. Ngunit humalik muli si Risa dito. Nalasahan ng gwapong lalaki ang alak na ininom nito. Ngunit mas nalasahan niya ang tamis na halik ng babae. Goodness, this is not good. Marami na ako nakahalikan na artista pero iba tong babae na ito. I should stop. Sa isip ng lalaki at pilit inilayo si Risa. Miss, please stop. I love your kiss pero mali ito. Shh. Mister, kiss me back. Demanding na wika ni Risa sa binata. Tila natibag na ang harang na nilagay ng gwapong lalaki para kay Risa. Dahil ito na mismo ang yumapos ng halik sa dalaga. Napahalinghing na lamang silang dalawa dahil sa halik na kanilang pinagsaluhan. Tumigil muna ang gwapong lalaki at titig na titig sa magandang mukha ni Risa. Ayaw mong umakyat sa taas? Bulong ito sa dalaga. Umiling naman si Risa at hinalikan muli ang lalaki. Wala nang nagawa ang gwapong lalaki at niyakap na si Risa. Kung saan-saan na nagpunta ang kamay na binata habang patuloy na nakapikit si Risa. Parehas na nagiinit ang katawan ng dalawa at tila umay naman sa dalawa ang oras dahil wala ni isa ang gumamit ng banyo. This is bad, honey. Pero ginalit mo kasi ang junior ko. Bulong ng binata dito. Tumawa naman si Risa na para bang naintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Go on, honey. I am ready. Lasing pang sagot ni Risa. Tila naging hudyat ito para sa lalaki at madali lamang nitong naibaba ang maikling panloob ni Risa. Buong akala nito ay may karanasan na si Risa sa gagawin, kaya basta-basta na lamang nitong naipasok ang malaking baston sa pagkababae ni Risa. Napadaing na lamang si Risa dahil sa sakit na nararamdaman. Gulat na gulat ang gwapong lalaki dahil napagtanto niya na wala pang karanasan ang babae. Goodness, bakit di mo sinabi na virgin ka pa? Takot na saad nito. Umiling naman si Risa na para bang bigla nawala ang pagkahilo dahil sa sakit na naramdaman. Go on. I said I'm ready, diba?
Huminga na lamang ng malalim ang gwapong lalaki at dahan-dahan na gumalaw sa likod ni Risa. Tanging boses silang dalawa ang maririnig sa loob ng banyo ni iyon. Ang hindi alam ni Risa na isa palang sikat na artista at anak mayaman ang kanyang nakasiping sa oras sa iyon. Lumipas ang ilang minuto at sabay na narating ng dalawa ang langit at tuluyan nang nakatulog si Risa. Napangiti na lamang ang gwapong lalaki at hinalikan ng ulo nito. Sleep tight, love. Dadalhin na muna kita sa taas upang makapagpahinga ka na maayos. Let's talk later about sa nangyari. Kinabukasan ay nagising si Risa na sobrang sakit ng ulo. Masakit rin ang kanyang buong katawan, lalong-lalo na sa ibabang bahagi. Nalaki ang mata ni Risa dahil bihis sa bihis siya, ngunit nag-iisa lamang siya sa kwarto. Mabilis na hinanap ng dalaga ang kanyang gamit at tumawag sa mga kaibigan. Risa! Oh my goodness! Where are you? Bakit bigla ka nang nawala sa pool kagabi? What? Nawala ako sa pool? Kayo? Nasaan kayo? Nakauwi na kami around 4 a.m. girl. Saan ka ba nagpunta? At di ka na namin nakita. Biglang humilab ang tiyan ni Risa, kaya napatay niya ang tawag. Tumakbo sa banyo ang dalaga at doon sinukal lahat ng kanya nitong ilabas. Nangihina na umupo si Risa sa sahig at doon niya napansin na may bahid ng dugo ang mahabang puting damit ng kanyang sinuot. Oh my, anong nangyari? May gumalaw ba sa akin? Ngunit, sino? Hindi maaari. Bakit ito nangyayari sa akin? Tumulo ang luha ni Risa habang niyakap ang sarili. Walang bakas na makikita ang dalaga sa loob ng kwarto. Nag-iisa lamang siya at sobrang sakit ng kanyang katawan, lalo na sa ibabang bahagi. Niyakap na lamang na mahigpit ni Risa ang sarili dahil labis siya nagsisisi sa nagawa. Nang mahimasmasan ay umuwi na si Risa sakay na sariling sasakyan. Tumutulo pa rin ang luha nito pero hindi na ganoon kadami. Tila naubusan na rin ng luha ang dalaga kaya tulala na lamang siyang nag-drive pa uwi. Ang hindi alam ni Risa ay nagbalik muli ang gwapong lalaki sa loob ng kwartong pinag-iwanan nito sa kanya. Where is she? Umalis na ba siya? Tanong ng gwapong lalaki, ngunit bit-bit nito ang ID ni Risa sa school. Sino hinahanap mo, Dylan? Tanong ng kasambahay ng kaibigan nito. Yaya, nakita niyo ba si Risa dito? Yung hinatid ko dito kagabi? Umalis kasi ako pagkatapos siyang ihatid at may pinuntahan ako. Naku iho, wala akong nakita eh. Sa kanya ba yung bagay na hawak mo? Opo, nakita ko sa banyo. Naiwan niya ito kagabi. O siya, puntahan mo ang school na yan at ibigay mo ang ID. Ay! Nako, nalimutan ko. 1 linggo palang walang pasok, Dylan. Hintay mo na lang, okay? Kumusta nga palang taping mo? Okay lang po, Yaya. Pakisabi kay Derek, umalis na ako. Salamat po. Ngiting wika ng binata. Lumabas na siya ng kwarto, bit-bit ang bagay na pagmamay-ari ni Risa. Small world. My mom owned the 15% sa university na pinapasukan mo, babe. Hahanapin kita, Risa. I will make sure na mahanap kita. Araw ng Lunes, maagang pumasok sa school si Risa. Medyo naging okay na ang kanyang pakiramdam. Nilagnat ang dalaga ng 5 araw at mabuti na lang at wala silang pasok ng 1 linggo. Risa, ang baon mo anak! Pasigaw na sabi ng yaya nito habang papalabas ng bahay. Salamat yaya. Pasasalamat ni Risa rito. Walang anuman anak. O siya, mag-ingat ka ha? Bili nito sa kanya. Tumangulan siya rito bilang tugon at pumasok na sa loob ng sasakyan. Tayo na ho, Tatay Delphine. Ayon ni Risa sa matanda. Agad namang umalis si Tatay Delphine na siyang nakatalagang driver niya sa araw ni iyon. Tahimik lamang siya sa biyahe at iniisip ang nangyari sa kanya noong 1 linggo. Anak,
Okay ka lang ba? Tanong ni Tatay Delphine sa kanya. Parang niya na ring pangalawang ama ito. Baby pa lang siya ay driver na ito ng pamilya nila. Tumingin si Risa dito at ngumiti. Okay lang po, Tay. Sagot niya sa matanda. Ang tahimik mo kasi. At parang ang lalim ng iniisip mo. Puna nito. Kilalang kilala na nga siya ng mga ito. Madaling mapuna na mga kasama nila sa bahay kung may problema siya o wala. Ganoon pa siguro, Tay. Kapag kagagaling lang sa sakit, natatawang sagot ni Risa at tipid naman itong ngumiti sa kanya. Hay, mag-iingat ka sa katawan mo ha. Huwag kang abusado. Nag-iisa lang yan. Pangaral na matanda sa kanya. Opo, Tay. Salamat po. Nalating na nila ang eskwelahan at ibinaba siya nito sa entrance sa kanilang paaralan. Nagpasalamat at nagpaalam na siya dito bago bumaba ng sasakyan. Pumasok na si Risa sa loob at dumiretso sa kanilang classroom. Psychology ang first subject nila at bawal ang malate dahil sobrang terror ng kanilang advisor sa psychology. Risa! Over here! Tawag sa kanya ni Maricon na isa sa mga kaibigan niya. Nagkukumpulan ang mga ito at kung may anong tinitignan. Hi! Bati niya sa mga ito at naupo sa isang bakanting upuan. Hoy Risa! May gwapong outsider daw sa course natin. Kinikilig na kwento ni Maricon. Napakunot ang kanyang noo dahil parang mga timang ang mga kaibigan na kilig na mabanggit ang naturang outsider na sinasabi ng mga ito. Bakit outsider? Pwede na pala ngayon ang outsider sa university? Nagtatakang tanong ni Risa sa mga kaibigan. Gaga, anak kasi ng isa sa mga investors ng school ang taga Maynila daw. Tsaka, spoken ng $10 te. Kaya dagdag poki points. Kinikilig na sabat ng isa kay Risa. Asus, para kayong mga timang. Parang gwapo lang eh. Siya na nga lang kayo. Pairap na sabi ni Risa sa mga kaibigan. At iniwan na ang mga ito para pumunta sa sariling upuan. Parang manang talaga tong ugali ni Risa pagdating sa mga lalaki. Narinig niyang puna ni Maricon, ngunit hindi niya nalang pinansin. Hindi naman napag-usapan ng mga kaibigan ang nangyari noong isang linggo at nagpapasalamat si Risa na hindi na nagtanong pa ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang guro at nagsimula na ang kanilang klase. 1 oras at kalahati ang kanilang subject at sa oras sa iyon ay bawal ang mag-excuse na mag-toilet o kung ano paman. Sobrang strikta ng guro nila at walang sumasalungat dito dahil bagsak ang kalalabasan ng grades mo kapag kumontra ka sa rules niya. Matapos ang klase nila, ay agad siyang lumabas at tumakbo patungo sa banyo. Kanina pa nagpipigil si Risa dahil nakalimutan niyang dumaan sa banyo kanina bago siya pumasok sa klase. Tumakbo siya sa hallway patungo sa banyo at hindi alintana ang ibang estudyante na nadadaanan niya. Malapit na siya sa banyo na bigla siya mabangga sa isang matigas na katawan ng isang lalaki. I'm sorry! Hingin pa umanhin ni Risa dito na hindi man lang tinignan ang mukha ng lalaki na nabangga. Hey! Be careful! Baka madulas ka! The floor is wet! Pasigaw na paalala ng lalaki sa kanya. Nagulat si Risa dahil tila may naalala siya sa sinabi ng lalaki. Right. Last week sa banyo, iling na wika ng isip ni Risa. Wow, Dylan! Concern na. Narinig niya pang tukso ng kaibigan ng lalaki dito. Thank you! Pasigaw na lamang na sagot ni Risa at nagmamadaling pumasok na sa loob ng banyo. Hindi niya na nakita pa ang malapad ng ngiti ng lalaki habang sinusundan siya ng tingin. Matapos makapagbawas, ay guminhawa na ang pakiramdam ng dalaga. Naghugas siya ng kamay at agad na bumalik sa kanilang classroom dahil magsisimula na ang kanilang pangalawang subject. Naging maayos naman ang kanyang pag-aaral at naging tahimik na din.
Himala na hindi na nagyaya ang mga kaibigan ni Risa na gumimik. At okay lang din naman sa dalaga dahil wala din ito sa mood na lumabas. Mahigit 2 buwan na nang huling nilang labas at iyon ay noong may nangyari kay Risa. Ipinilig nito ang ulo para alisin sa isip ang nangyari. Hanggat maaari ay gusto niya na itong kalimutan at ibaon na sa limot. Ngunit isang araw ay nagising si Risa na parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Pumangon ito at tumakbo sa banyo at sumuka sa inidoro. Para mauubusan na ng hangin si Risa dahil sa pagsusuka na wala namang lumalabas kundi puro laway. Nangihina na ang dalaga at nananakit na din ang ngalangala nito sa kasusuka. Risa, anak! Hindi na natapos ang katulong ang gusto nitong sasabihin nang makita si Risa sa kalunos-lunos na sitwasyon nito. Diyos na mahabagin! Anong nangyayari sa iyong bata ka? Puno ng pag-aalala na tanong nito kay Risa, sabay lapit at hinagod ang kanyang likod. Suka pa rin na suka ang dalaga hanggang sa umikot ang paningin nito at bigla na lang nawalan ng malay. Nagising si Risa na puro puti ang kanyang nakikita. Inilibot niya ang tingin at nakita niya ang yaya na namumula ang mga mata at parang galing lang sa pag-iyak. Naroon din ang mga magulang ni Risa na ikinasalubong ng mga kilay nito. Mommy, Daddy, tawag dito sa mga ito. Ngunit nakatingin lamang sa dalaga ang mga magulang at kita ang galit sa mga mata nito. Ano po ang nangyari? Naguguluhan tanong ni Risa dahil ang tahimik ng 3 kasama niya sa kwarto. Inilibot niyang muli ang mga mata at doon niya lang napagtanto na nasa ospital nga siya. Kaya siguro umuwi ang kanyang mga magulang nang wala sa oras mula sa business trip ng mga ito sa States. Really, Risa? Hindi mo alam ang nangyayari? May diin pang tanong ng ginang. Nawiwirduhan si Risa sa inakto nito. Masyado siyang mahal na magulang at palagi itong malambing sa kanya kapag kinakausap siya. Ngunit base sa mukha ng ginang ay parang galit na galit ito at ganoon din ang daddy niya. Bakit, Mommy? May nangyari ba? Hindi na po masama ang pakiramdam ko. Pwede na tayong umuwi, sabi niya sa mga ito. Sasagot pa sana ito, ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Pwede na pong umuwi ang anak ninyo. Everything is fine. The baby is healthy at malakas din ang kapit ito. Ngunit iwasan pa rin ang mga bagay na makakapagbigay stress sa kanya. It's her first pregnancy, kaya kailangan niya ng tamang pagbabay para sa ikabubuti ng baby sa tiyan niya. Risa, congratulations! You are 8 weeks pregnant. Nakangiting bati ng doktor sa kanya, ngunit hindi siya nakahuma dahil parang isang bomba sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Hindi siya nakasagot at nakatulala lamang na nakatingin sa kawalan. Nablangko ang utak ni Risa sa sinabi ng doktor sa kanya. Hindi niya na namalayan na nakalabas na pala ito at naiwan na lang silang 4 sa kwarto. Get up now, Risa. Let's go home. Malamig na utos ang mami nito sa kanya. Agad na malumapit ang katulong sa kanya at inalalayan siya nitong makabangon. Parang robot si Risa na sunod-sunuran sa pinapagawa nito sa kanya. Nauna nang lumabas ang kanyang mga magulang at naiwan silang dalawa ng kanyang yaya. Yaya, tawag ni Risa dito na makita niya itong umiiyak. Nasasaktan siya na nasaktan niya ito. Alam niyang hindi ito nagkulang sa pagpapaalala at pangaral nito palagi sa kanya. Bakit mo naman pinabayaan ang sarili mo, anak? Ilang beses kitang pinagsabihan, anak. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Galit na galit ang inyong mga magulang at natatakot ako sa kung anong gawin nila sa'yo. Okay lang sana na ako lang ang saktan nila, anak. Huwag ka lang. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Tumulo din ang kanyang mga luha
Naniyakap ito. I'm sorry, Yaya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya ang nangyari, Yaya. Maniwala ka po sa akin. Hindi ko ginusto ang nangyari. Humahagulhol na sabi niya rito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Iha. May lumapastangan ba sa'yo? Kung hindi mo gusto ang nangyari, sino ang lumapastangan sa'yo? Lumuluhan tanong ng kanyang yaya. Wala siyang maisagot dito dahil kahit siya ay hindi niya din alam kung sino ang kasama niya ng gabing iyon. Wala siyang kahit na anong natatandaan sa nangyari. Basta na lamang siyang nagising at wala na ang kanyang pagkabidhen. Tahimik silang sakay ng kotse ng mga magulang pauwi sa kanilang bahay. Walang ni isa sa kanila ang nagsasalita. Panay ang kiskis ni Risa na sariling daliri sa kanyang palad dahil sa kaba. Gusto niya mang kausapin ang mama niya, ngunit natatakot siya rito. Kita niya kung gaano kagalit ang mga mata nito. Lahat ng gusto niya sa buhay ay binigay ng dalawa, pero sa oras sa iyon ay ramdam ni Risa ang galit ng mga ito. Narating nila ang kanilang bahay na walang kahit na isang salita ang narinig sa sasakyan. Naunang pumasok ang mga magulang ng dalaga at nakasunod lang siya sa mga ito at sa likod niya ay ang kanyang yaya. Pagpasok nila sa loob ay isang malakas na sampal ang bumungad sa kanya mula sa kanyang ina. Tumabingi ang kanyang pisngi at hindi siya nakahuma dahil sa pagkagulat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagbuhatan siya ng kanyang mami. Paano mo nagawa sa amin ng daddy mo ang bagay na to, Risa? Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang pagsigaw ng kanyang mami. Mami, I'm sorry. Nanginginig at naiiyak na paghingi ni Risa ng tawad dito. Sorry? May babalik pa ba na sorry mo ang lahat? Tell me, woman. Tell me. Malapit ka na magtapos sa pag-aaral. Malapit na magbunga ang paghihirap namin ng daddy mo. Hysterical na sigaw ng ginang. Lumapit naman ng daddy ni Risa at katulad ng kanyang ina, ay galit din ang nakikita niya sa mga mata nito. Akala ng dalaga ay sasaktan din siya ng ama, ngunit hindi nangyari. Bagkus, malamig itong nagtanong sa kanya. Who is the father of your child, Risa? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito, kaya umiling na lamang siya habang lumuluha na nakatingin sa ama. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung sino ang ama ng anak mo? Anong klaseng babae ka, Risa? Pakawala ka ba? Na kung sino-sinong lalaki nakatingin sa'yo? Puliyaw ng mami niya sa kanya. Mami, it's not like that. Hindi ako tulad ng babaeng iniisip ninyo. Iyak na wika ni Risa. Nasasaktan siya sa mga paratan ng kanyang ina para sa kanya. Rhea, ang yaya. Ngunit natigil ito nang singhalan ng kanyang mami. Tahimik, yaya. Isa ka din sa may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ipinagkatiwala namin si Risa sa iyo. Pero anong nangyari? Nabuntis siya na hindi natin alam. Sigaw ng ginang kay yaya. Nilapitan ito ni Risa at niyakap habang pareho silang umiiyak. Naawa siya sa kanyang yaya na nadamay sa kanyang problema. Kung hindi mo alam kung sino ang ama ng anak mo, Risa, pues mamili ka. Ipalaglag mo ang bata at kakalimutan namin ang ginawa mo. Or you keep that kid, pero lalayas ka sa pamamahay ko. Choose! Dahil isang malaking kahihiyan para sa pamilya natin ang ginawa mo. Mariing sabi ng ginang. Nagulat siya at natulos sa kinatatayuan. Hindi niya akalain na magagawa ng mami niya na papiliin siya at mas lalong hindi siya makapaniwala na kaya nitong utusan siya na patayin ang kanyang anak. Umiling ang dalaga habang hilam sa luha ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang patayin ang sariling anak kahit nabuo ito sa maling pagkakataon. Dugo at laman niya ang nasa kanyang sinapupunan at hindi niya ito ipapalaglag
kahit papalayasin siya ng mga magulang. No, Mommy. I'm not gonna do that to my baby. Dugo at laman ko ang nasa sinapupunan ko at hindi ko kayang pinapagawa mo sa akin. Apo mo ang iniutos mong ipalaglag ko, Mommy. Apo mo! Nasaan ang konsensya mo? Umiiyak na sigaw niya rito, ngunit mas lalo lamang itong nagalit. If you can get rid of that baby, then ngayon din ay umalis ka sa pamamahay ko. Umalis kang sarili mo lang ang dala mo at wag na wag ka magdala ng kahit na anong bagay mula sa pamamahay ko. Get out! Galit na wika ng ginang. Lumuhod si Risa at nagmamakaawa dito na wag siyang palayasin dahil wala siyang mapupuntahan. Ngunit matigas ang kanyang ina at tinawag pa ang kanilang dalawang security guard at ipinakaladkad siya palabas ng kanilang mansyon. Mami, maawa po kayo. Huwag niyo pong gawin to sa akin. Umiiyak na pagmamakaawa ng dalaga sa ina. Nakahawak siya sa rehas ng kanilang gate habang umiiyak at nagmamakaawa dito. Kita niya ang kanyang yaya na papalapit sa kanya. Umiiyak din ito at kita sa mga mata ang pagkahabag at pagkaawa sa kanyang sitwasyon. Yaya, please. Papasukin mo ko. Wala akong mapupuntahan, Yaya. Please. Umiiyak na pagmamakaawa ni Risa sa matanda. Patawarin mo ko, anak. Gusto man kitang tulungan pero wala akong magagawa sa mami mo. Masakit sa akin na makita ka sa ganitong sitwasyon at sinisisi ko ang sarili ko na hindi kita nabantayan ng maayos. Hagulhol na iyak ng yaya niya habang sapo ang kanyang pisngi. Walang nagawa ang dalaga si Risa, kundi ang umiyak sa tabi ng kalsada. Nangihina pa siya, pero ayaw niyang sundin ang kanyang magulang. Naisipan ni Risa na puntahan ang mga kaibigan at hindi niya alam na naroon din pala ang iba pa nilang kaibigan. Gulat na gulat ang mga ito na makita si Risa sa ganoon na sitwasyon. Mabilis ang naging kilos sa mga ito at lumapit sa pobreng si Risa. Oh my goodness! What just happened? Tanong ni Maricon. Napaiyak na lamang si Risa at hindi nagtagal ay unti-unti itong nawala ng malay. Mabuti na lamang at mabilis ang galaw ni Dylan na nasilikod lamang pala ni Maricon at nasalo kaagad ang minamanmanan na babae. Kaagad pinasok ng binata si Risa sa silid ni Maricon. Call my dad. Pakisabi I need his help. Saad ng binata at kaagad naman kumilos ang mga tao doon. Awang-awa si Dylan kay Risa sa oras sa iyon. Tumulo ang luha ni Dylan at hinalikan ang ulo ng dalaga. Who did this to you, love? Sino ang nanakit sa'yo? Bulong ng binata. Maya-maya pa ay dumating na ang ama ni Dylan na isang doktor. Gulat na gulat pa ang lalaki dahil kanina lamang ay nakausap niya pa ang babae. Son, anong ginagawa ni Miss Risa dito? Kanina lamang ay nasa ospital siya with her parents. Bakit narito siya kasama niyo? Nagtaka rin ang lahat, lalo na si Dylan. Help her, Dad. Please. Mamaya ka na magsalita. Nawalan siya ng malay kanina habang umiiyak. Relax, son. She just need rest. Buntis siya. Kaya mabilis mapagod ang kanyang katawan. Umiiyak ka mo? Pero bakit? Wait, I'm gonna call her parents. Akmang tatawag ang doktor, ngunit napigilan ito ni Dylan. Wait, Dad. Buntis? Si Risa ay buntis? Yes, son. 4 weeks na exactly. Bakit? Magkakilala ba kayo? Napatulala naman si Dylan at tinignan ang natutulog na dalaga. Buntis siya? Magiging ama ko. Oh my goodness. I'm going to be a father. Dad! Daddy na ako! Masayang wika ni Dylan at napatulala naman ang lahat. Son, nababaliw ka na ba? Ang alam namin wala kang babae. Pero ang maging ama? Niloloko mo ba kami? Hindi pa man sumagot si Dylan ay nagising na si Risa.
Kumurap-kurap pa ito hanggang sa nakita ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Nasaan ako? Maricon? Tawag ni Risa sa kaibigan. Ngunit si Dylan ang humarap sa dalaga at hinalikan ang kamay nito. Tell me, bakit ka umiiyak kanina? Sino ka? Oh, ikaw yung sa banyo ng bahay ng kaibigan namin at ikaw yung sa banyo ng school. Nangihinang wika ni Risa. Tumango naman si Dylan at tumingin sa mga kasama sa loob ng kwarto. Pwede bang iwan niyo muna kami ng dad ko? Kakausapin lang namin si Risa. How did you know my name? Wika pa ni Risa. Ngunit tipid lamang itong nginitian ng binata. Tumango naman ang mga kaibigan ni Risa at isa-isa itong lumabas. Okay, son? Explain to me. Paano mo naging anak ang dinadala ni Miss Risa, ha? Tanong na doktor kay Dylan. Nanlaki ang mga mata ni Risa sa narinig at napilitan itong umupo. Okay, Dad. Relax. Wala talaga kaming relasyon ni Risa. Wala pa po. 2 months ago, nagkita kami ni Risa sa isang party. Actually, tumakas lamang ako sa bahay nun kasi ayaw niyo naman akong payagan ng mami. Malayo pa lang siya ay nagustuhan ko na siya. Seryoso? Ngunit malambing na wika ni Dylan. Habang nakay Risa, nakatingin, napalunok naman na sariling laway ang dalaga at bigla na lamang may imahe na nagpakita sa kanyang isip. Ang mga nangyari sa kanila ng lalaki sa banyo hanggang sa dalhin siya nito sa taas ng banyo. Mula sa oras sa iyon, ay sinusundan ko na siya. Call me stalker, babe, pero yun ang totoo. He looks so fabulous and sweet. Dagdag pa natin ang karisma mo na magsuot ka ng paligo. I feel really jealous that time kasi pinapansin mong iba tapos ako na isang artista ay di mo man lang nakilala. Wika pa ni Dylan na nagpapalito kay Risa. Totoong hindi mahilig sa artista si Risa dahil mas mahilig siyang makita ng telenovela kesa manood sa TV. Grabe yung pagtatago ko nun sa ibang babae dahil panay ang hinging picture. Pero nakakatuwa lang dahil yung babaeng gusto ko ay parang wala lang ako. Anyway, pidabantayan kita, Risa. Hanggang sa malasing ka na nga. Isang palad ang natanggap ni Dylan sa kanyang ulo at nagulat siya na palad iyon ng kanyang ama. Bata ka! Pinagsamantala mo si Risa na isang lasing! Anak! Mali yun, Dylan! Wika ng doktor. Kaagad naman pumagit na si Risa. Dok, teka lang. Huwag niyo siya saktan. Sinaktan na po ako ng mami ko kaya pakiusap. Huwag niyo saktan ang ama ng anak ko. Nagulat si Dylan at natulala pa ito. Nagsimula muli si Risa habang nakatingin kay Dylan. Naalala ko na po. Pumunta ako ng banyo nun para ilabas ang mga nainom ko. Ako po ang una nagbigay ng motibo. Lalaki lang pong anak ninyo. Kahit na. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo, iha? Dad, please. May nararamdaman ako para kay Risa. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil gusto ko siya. Hindi. Mahal ko pala siya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Dad. Hindi naman ako bata na papato sa isang babae na hindi ko gusto. Hindi mo ko kailangan panagutan, Dylan. No. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para makita ka, Risa. Nasa malayo lamang ako dahil takot ako na guluhin ka. Ngunit may rason na ako ngayon para lumapit sa'yo. Pananagutan ko ang nangyari sa atin. Aba, dapat lang anak. Ayoko may masabi ang magulang ni Risa, lalo pa at kaibigan ito ng mami mo. Parehas na may share ang magulang ninyo sa university na pinasukan ni Risa. Kahit kailan talaga, bata ka. Tama na po, tama na po. Huwag ginasaktan ng anak nyo. Napangiti na lamang si Dylan at niyakap ang babae. I'm sorry.
kung nasaktan ka pa na magulang mo, love. Naningat lang ako ng kaunti, pero pangako wala nang mananakit sa'yo. Bulong ni Dylan at hinalikan ang buhok ni Risa. Tumulo na lamang ang luha ng dalaga. Takot na takot siya kanina, pero tila nakatagpo siya ng kakampi sa oras sa iyon. Parang kinuha lahat ni Dylan ang takot ng kanyang nararamdaman sa oras sa iyon. Mag-usap muna kayong dalawa dyan. Tatawagan ko muna ang mami mo at ora mismo ay mamamanhikan tayo. Saad ng doktor at lumabas ng kwarto. Mahina na lamang napatawa ang dalawa at hinalikan ni Dylan sa labi si Risa. You're mine, honey. Only mine. Thank you. At hindi ka tumakbo paalis. Akala ko talaga. Shh. Kahit kailan, hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko. Pasensya ka na kung sa ganitong paraan pa ako nagpakilala sa'yo. Naunahan lang talaga ako ng hiya noong magkita tayo. At chance ko na sana doon sa school nyo. Kaso, di ka man lang tumingin sa akin. Ikaw? Ikaw ang outsider sa school namin? Yap. Grabe talaga yung kumbinsi na ginawa ko kay mami nun. Para lang papasukin ako at mabantayan ka. Bakit di ka nagpakilala? Nahihiya ako eh. Torpe. Pero lahat naman ginawa ko para bantayan ka. Napailing na lamang si Risa at hinalikan ang pisngi ni Dylan. Ang cute mo ha? At ang gwapo pa. Natutuwang wika ng dalaga. Natawa na lamang ang binata at niyakap ang babae. Sige lang. Paglihian mo lang ako na maging kasing gwapo ko ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Araw-araw kitang liligawan kahit pakasal na tayo. Napakagat na lamang si Risa sa kanyang sariling labi dahil kinikilig siya sa binata. Hindi niya inakala na ang gwapong nakilala niya sa banyo 2 months ago ay magiging ama ng anak niya. Gabi na nang dumating ang ina ni Dylan at niyakap si Risa. Tumulo ang luha ni Risa nang makita sa likuran nito ay ang kanyang magulang at yaya. Hilam na mga luha ang mga mata nito, kaya iniisip ni Risa na alam na nito ang totoo. Labis-labis ang paghingi ng tawad ng ina ni Risa at agad din naman itong pinatawad ang dalaga. Nagpaalam na sila sa magulang ni Maricon at pumunta sa bahay ni Risa. Doon na pag-usapan na magtatapos muna ng pag-aaral si Risa at ilalabas muna ang kanilang anak bago ang kasal. Wala naman itong naging problema sa dalawa at may oras pa sila para kilalanin ang isa't isa. Walang mapagsidlan ang tuwa na nararamdaman ni Dylan dahil sa wakas ay magiging asawa na niya ang babaeng unang nagpapatibok ng kanyang puso. Tumigil na rin si Dylan sa pag-aartista at sumunod sa yapak ng kanyang ama. Nakapagtapos ng doktor si Dylan, kaya hindi ito naging mahirap para magpalit ng trabaho. Ilang buwan ang lumipas ay nakapagtapos na si Risa ng kolehiyo. Ilang buwan rin ang lumipas at nailabas na niya ang kanilang malusog na anak, isang magandang babae, at pinangalanan nila itong Rizoli. Dahil sa pagnanais na rin ng mga magulang ni Risa at Dylan, mabilis lumipas ang panahon at nakita na lamang ni Dylan ang sarili na naghihintay kay Risa malapit sa pare. Tumulo ang luha ni Risa, ganoon din kay Dylan. Tears of joy kung maitatawag nila ang mga luha na pumata galing sa kanilang mga mata. Dahil sa wakas ay sila rin ang nagkatuluyan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam! Alright mga kaibigan, thank you all so much. I hope you enjoyed the story. Now, since maiksi lang ang story natin here, I will use the extra minutes to do shout out. OMG! Actually, this is my first time na mag-shout out. I will shout out sa lahat na nag-comment sa previous video uploads. Alright,
Okay, here we go. Okay. Shout out to Fe Tampepe. OMG. You know what, si Fe Tampepe? When I started Kulay TV about almost 3 years ago, nandito na siya, nakikinig at nag-comment every video sa Kulay TV. Oh my gosh. Hello po. Thank you so much for your love and support here sa Kulay TV. Alright, next is Vince World. Hello, Vince World. Kumusta po kayo? And then, shout out to Presbyteros. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Also, shout out to Ma'am Sita Avella. Hello po. And also to NIU Powell. Hello po. Kumusta po kayo dyan? And then, shout out to Dulcissima Corvera. Hello po. Kumusta po kayo? Thank you so much po. Also to Ma'am Blanqueta. Hello po. Kumusta po kayo? And also shout out to Dory Buena de Seda. Hello po. Also, shout out to RDC 5449. And shout out to Delma Bardulaza. Shout out to Wilma Portman. Shout out to Verge Blog. Hello po. And then shout out to LV Jedo. And then shout out to Maria Luz Dress. And also to Edna Torella. And Leo Nakovaxt. Giovanni Lapad, Ped, shout out to Janeline Sumagaysay. Shout out to T. Maries. And also shout out to Rosalinda Fronda. And then to Rosario Ring Galota. And also shout out to Edetha Buok. And also shout out to Soina Bapakat. And also to Diosdado Damorada. And also shout out to Beth Carpio. And to Marilyn San Jose. Then to Sylvina Bahil. Also to Mars Ba. Shout out to Anita Bosita. And shout out to Glory Sanchez. Elsie Enerio. Lauren Umali. And shout out to Alma Lubis. Shout out to Estrella Talun. Shout out to Edward Mawili. And shout out to Erlinda Gerada. Hello po. Also, shout out to Fenavarez, to Winnie Ranelli, and to Juanita Capate. Also to Rebecca Kazuga, to Mylene Del Rosario, to Russell J. Lowe, and also to Marie Cristal Hilario. Also to Sir Santa de la Cruz. Shout out to Flor de Lisa Bulahaw. Shout out to Everything 6352. Shout out to Lorna Maramba.
Shout out to Haisminda Clizans. And shout out to Len Gonzalez. Hello po. Shout out to Rowena. Shout out to fellow Rika. Shout out to Gacha Wacha. Shout out to Salvacion Manuel. Shout out to Elsa Inerio. Shout out to Annabelle Lesonio. Shout out to Maria Susan Ligutan. Shout out to Adelia Curtesio. Shout out to Herminia Kauyunan. Shout out to Carolina Basalo. And to Cecilia Kumuda. Shout out to Susana Datig. Shout out to Jackie Salangsang. Oh my. What a name. Hello to Leah Tampoy. To Neresa. Oh, hello po. Kumusta po kayo? To Josephine Dariangan. To Coraxon Macvin. To Hermania Kauyunan. I think I mentioned her right. To Eva Jimenez. Shout out to James Dell. Shout out to Papi 537. Shout out to Lolita Rivares. Shout out to Gregorio Alingagaga. Shout out to Prudencia Castro. Also, shout out to Evelyn Diaz. Shout out to Jovial Manahero. Shout out to Venus Pumarada. Oh, hello po. Kumusta po kayo? Kumusta po, Venus? Also to Pagia Richwell. And shout out to Annoyed Dahlia Flower. Hello po. Shout out to Kiera Jean Vizcaya. Shout out to LeBron James Domingo. Shout out to Suskalame. OMG. Shout out to Namia Macote. Shout out to Michelle Pelicano. Shout out to Husnia Makate. Shout out to Novella Lirasan. Novella Lirasan. OMG. Shout out to Karim Joe. Hello po. Hello Karim Joe. Thank you for the love and support. Here's sa Kulay TV. Thank you to Rona Jean Birondino. Hello Rona. Thank you to Rochelle Espino. Thank you to Ian Panuayan. Thank you to Glory Karingal Glory. Shout out to Natalia Noel. And shout out to Rico Unura. Also, shout out to Marie Cristal Hilario. Also, shout out to Fambam NY. Hello po. Kumusta po kayo? And I would say happy 100k subs today.
And also, shout out to Bawat Buhay May Kwento. Shout out to Jenny Daniels. And also, shout out to Kegs TV. And also, shout out to Sis Risa. Okay, na-mention ko na ba lahat? Don't worry, kasi next time, kapag may maiksi ang story natin here, I will shout out everyone. So, i-comment nyo lang. Comment kayo sa video na gusto kayong magpa-shout out. I will be happy to shout you out you all. Alright? So, I hope nasa mabuting kalagayan kayo. Oh, I heard na may storm sa Pilipinas. I hope you stay safe and dry. Oh, mayroon pang magpa-shout out. Okay, shout out to Josephine Dariagan. Shout out to Cheng Cancino, GM. Shout out to Rosemary Floranda. Shout out to Rose Fabricante. Shout out to Ede Hamiro. Shout out to Eva Jimenez. Shout out to Ninita Terso. Oh, hi! Hello po. Hello po, Ninita. Kumusta po kayo dyan? Shout out to Sapphire. Oh, hi! Hello po. Thank you for your support here sa Kulay TV. Thank you to Elvira Wanger. Also, thank you to Lilibet Lanuhan. Thank you to Welly Robles. Shout out to Flor Di Jumo. Shout out to Helen Morello. Shout out to Carmelita Tawang Dayan. Shout out to Antonio Libao. Hello po. Kumusta po kayo? Shout out to Remedios Paul. Shout out to Angel Linas Samia. Shout out to Marilyn San Jose. Shout out to Hi Joe Di Bartolosa. And shout out to Annalie Aguilar. Shout out to Rosita Ayam. Hello po. Oh, so shout out to Len Chavez. Hello po. Shout out to Jose Guadalupe. Hello. Shout out to Victory De La Cruz. Shout out to Mahal Kita. Hello po. Kumusta po kayo? Shout out to Puulan Nargila. OMG. I hope I read your name right. Shout out to Felorica. Shout out to Joveline Nolivo. Shout out to Hayasminda Daklisan. Shout out to Teodora Santos. Shout out to Mayet Rosine. And shout out to Elisa Milaya. Shout out to Nora Bill Sivan. Shout out to Leonie Dabantog. And not but not the least, shout out to Annabelle Isunyo. Alright mga kaibigan.
thank you so much for the love and support here sa Kulay TV. And thank you for your unending support na nakikinig kayo palagi here sa Kulay TV. And I am so glad na you enjoy all our beautiful stories here. Alright. As I always say, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Maraming salamat po. Daghan kaayong salamat. See ya!